kong episode ay magpapatabas ako ng sugarcane o tubo. Dito po ako ngayon sa aking tubuan para saksihan itong pagtatabas at pagsasakay ng tubo sa truck. Malapit na po mapuno itong truck. Kaya po tignan natin. Mga ilang truck makukuha natin? Kuha natin 5. Ayan po yung kapal. Ayos. Kaya sabi ko kahit na 4 lang. Ito na. Kaya po sinusunog itong tubuan para po yung pagtabas nila mabilisan. Unlike sa pag hindi sinunog, nililinis pa yung bawat tubo, magtatagal sila. Kaya instead na tulad nito isang sakayan lang isang araw, yung pagka-press magiging 3 araw bago nila mapuno itong truck. Ngayon po kaya lang medyo masakit ng konti sa bulsa namin kaming mga sugar planter dahil merong percentage na nakaless ang sunog na tubo. Pero ito, katatapos lang sinunog kahapon. Nandito ako nung magsunog. Kapag umabot ng mga 3 weeks o 1 month, yun po, hindi na magandang yun. Lalabas na po yung asukal ng tubo. Pero itong bagong tansya ko, within 5 days matatapos po ito. Almost mahigit na 2 hektarya po ito. Tapos ipasusunod ko yung sa kabila. Bye! Ngayong gabi, manood ka kung meron kayong YouTube, panoorin nyo itong video nyo. Para makarating sa sa Bisaya, kikita kayo. So, CKKX662. Alam niyo po, ang kwento ng aking tubo na to. Nung una, pinapatag ko to kasi pinakuha rin ng pamangkin ko. Actually po, hindi sa aking lupa ito. Sa aking pamangkin. Ngayon, pinakuha rin niya. Meron siyang pinagkatiwalaang tao na kamag-anak din. Ang sabi, patag daw. Daw. Ngayon, nung sabi ko, i-rent ko yung lupa mo. Papatagin ko na lang yung mga hindi ganong patag. Nung ipapabalsa ko na sa stable, sa traktora namin, yung 10-20 blades, nako, ang daming huka, ang daming kulkul. Ang daming butas, malalalim. So ang ginawa ko, kumuha ko ng payloader. Markila ako ng payloader na 2,500 pesos per day, ay per hour. Bawat oras po yun, 2,500. Sa maniwala kayo sa hindi, umabot po ng almost 100,000 ang nagastos ko sa payloader. Dito lang sa pagpapatag sa nasabing lupa ng aking pamangkin. Ngayon, yung bandaro sa likod ng tubuan nito, meron pa dyan na siguro mga, hindi ang magkamali, 3,000 to 4,000 square meter. Masyado nang malalim. Uubusin ko yung 20 hours sa payloader. So ang ginawa ko, hininto ko, sabi ko tama na yan, saka na yung kako. Total malawak na itong yung aming napatag. So yun, iniwanan ko yun, malalim yun. Ubusin yung 20 hours
sa pagtatambak. Ito po yung kwento ng aking tubuan dito. Kaya ito po, kasi po dito ang rentahan 10,000 per hectare. So ito kung mga 2 hectares, magiging 20,000 ang arkila. Kaso umabot nga ng almost 100,000. So within 5 years, hindi muna ako magbibigay ng renta sa kanya. Pag naibalik ko na sa kanya to, patag na. Wala na siyang ipagagawa. Pwede na niyang tamnan uli. Kaya ito po ay nagsishare sa inyo sa mga sugar planters. Medyo maganda po yung presyo ng asukal ngayon. Gawa ng kakaunti na lang po ang tatanim ng tubo sa atin. Minsan hindi lingit sa inyo na nag-i-import pa tayo ng asukal sa ibang bansa. So sana yung mga idle na lupa, sana magkaroon ng kasunduan yung ating gobyerno sa mga idle na lupa na taniman, pero may kasunduan na ibabalik yung lupa, hindi nila ang kinig. Sana ganun, para walang nakatiwangwang na lupa. Yun po sana ang gagawin ng ating gobyerno. Kasi marami ako nakikitang nakatiwangwang na lupa na walang tanim, sasayang lang ang panahon. Pero kung magkakaroon ng agreement between dealer at saka yung lupa, yung may-ari ng lupa, walang masasayang na lupain. Ito pong truck na ito, dahil kasi dito sa Pampanga wala na po yung Pasodeco, yung sugar mill doon. Ginawa na pong mall yung lugar na yon, Mega World capital town. May-ari yata yung Gokongwei. Katapos po nagtayo ng sugar mill dito sa aming bayan, ay munisipyo, sa Porac, yung Sweet Crystal Milling Company. Nung pong lumindol, ang daming nabiyak, sira. So in-stop na. Kaya ang ginagawa namin, nag-isa na lang po ang sugar mill dito sa malapit sa amin, yung Hacienda Luisita Sugar Mill sa may Tarlac City. Yun na lang pong natitirang sugar mill dito sa Central Luzon. So malaki po yung bayad namin sa mga hauling tulad nitong truck na to. Mahigit magkano bang per tons dito? 500 plus ata per tons. So kung makakasakay siya ng halimbawa pinakamababa sa 10 tons, 5,000. Kakarga siya ng diesel na 2,000, meron pa siyang 3,000. Ito pakiwari ko, hindi bababa sa 15 tons ito o mahigit pa. Kaya kung ako lang mayaman, bibili ako ng 2 cargo na truck, ipang hakot ko ng tubo. In 1 year, although yearly lang, malaki po ang kikitain mo. Kasi pagkatapos ng tabasan, standby yung truck, hindi masisira, hindi mo naman gagamitin. Pero nasa iyo kung paparenta mo. Kaya maganda po yung kita sa mga tracking na nito. Bago po ako magtapos, ito pong variety ng aking tubo na to ay yung 74. Ito po matagal na pong binhi ito. Ito po ay lumalaban sa init, sa tagulan, at maganda po yung timbang at saka yung content ng asukal niya. Kaya ito po ang gusto ng mga sugar planter. Ito po ay binili ko sa may Bacolor. Naghirap pa yung pagbili ng tib-tib o cuttings. Kaya
napamahal ako sa mahal yung cuttings. Dati ko tinaniman ng kamuting kahoy ito, ayun o, malitaw sila. Kaya lang, hindi ako kumita sa kamuting kahoy dito. Gawa ng hindi pa masyadong patag noon. Tsaka purely buhangin po ito. Kung makikita nyo, ayun, makikita ko sa inyo. Ayan, buhangin po ito. Kaya lang, ginawa ko, hindi lang masyadong nagkaroon dito, pero the rest, pandaron, nilagyan ko ng chicken manure, yung may kasamang ipa, para po yung lupa magiging buwaghag, hindi siya parang sa putik, di ba? Pag basa, magkaano na yung lupa. Kaya kung kamuting kahoy, pag gano'n ng sasakalin yung laman, hindi lalaki yung laman. Kaya dito, ang ginawa ko, naisipan ko, humingi ako ng chicken manure sa mga poultry dito. Kasi po, ang usapan dito sa aming lugar, sa aming barangay, ito po ang barangay Maliwalo, Bacolor, Pampanga. Ang mga nagpo-poultry ng manok dito, mayroon kaming agreement na ipamimigay sa mga farmers yung kanilang ipot ng manok nila. The rest, pwede nilang ibenta, pero ibigyan muna yung mga farmers. So yun po ang kwento ng ating kaya medyo gumanda po yung tubo rito. Yun po, dito na po nagtatapos yung aking content na to. Sana po kung may napupulutan kayo sa aking video na to, lalo na sa mga sugar planters na kagaya kong bago, tsaka sa mga iba pang nanonood, sana po pakishare nyo itong aking video na to sa YouTube. Ang aking pong YouTube ay Sadik Yakabud Official. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyo. Mag-ingat po tayo, pagpalain nawa tayo ng kung may kapal. Advance Happy New Year sa inyo po.